Demonyo? Baka nakakalimutan mong ang demonyong tinatawag at nasa harap mo ngayon ay minsan mo rin namang minahal. Bakit magalit na galit ka? Di hamak na mas malaki ang kasalanan mo sa akin kesa sa kasalanan ko sa'yo. Mambabarang ka! Pinatay mo si nanay! Pinatay mo siya! Pagpipiestahan ng mga uod na ito ang mga laman loob mo. Dadami ng dadami ang mga ito. Hihigupin na natitirang lakas sa katawan mo. At ang mga bangaw, walang sawang dadalaw at dadapo sa mga lubak-lubak mong mga sugat. Bilang tulong sa iyong paghilom, gusto kong tahiin ang malalaki mong sugat gamit ang mga alambreng ito. Ang bawat tusok ay katumbas ng sakit ng mga naghihingalong tao. Mababaliw ka sa sakit, tatakbuhan ka ng katinoan, at alam mo ba, mas nababagay kang isama sa mga nabubulok na basura. Sige, damay-damay na to. Lahat ng mga bahay dito ay magiging abo. Masunog sana kayo, pati na rin ang bahay na tumulong sa demonyitang yon. Taon 2013, Cavite. Bandang 8:00 ng gabi, sa balkonahe ng isang bahay, masayang inabutan ni Aling Susan ng pulutan ang kanyang anak na si Axel na nakikipag-inuman sa mga pinsan nito bago bumalik sa loob ng bahay. Bagamat may kinakasama na si Axel ay madalas pa rin yung nasa bahay ng kanyang nanay. Hindi yun nalalayo sa bahay na inuupahan nila ni Grace. Mahigit 1 taon na rin na nagsasama, ngunit hindi pa nagkakaroon ng anak at wala pa ring planong magpakasal. Isa sa mga tumututol ay si Aling Susan. Ibang babae kasi ang gusto niya para sa kanyang pinakamamahal na anak na si Axel. Ang gusto niya kasi, matulad ang kanyang anak sa 2 nitong pinsan na nakapangasawa ng mga profesional at may maayos at maginhawang buhay. Habang nagiinuman ang mga yon ay nakikinig siya sa usapan ng magpipinsan. Nagkukunwari lamang na abala sa pinapanood na palabas sa telebisyon. Yan, sige, tagay pa. Minsan lang tayo magkaroon ng oras na ganito. Masyado na kayong abala sa mga anak nyo eh. Ganun talaga kapag may asawa na. Wala naman akong choice kundi alagaan ang mga anak namin. Lahat nag-aaral na tapos yung mga gawaing bahay pa. Mararanasan mo rin yan kapag nagkaanak na kayo ni Grace. Oo nga naman. Mahigit 1 taon na rin kayo nagsasama. Ano, kailan niyo plano mag-anak? Abay, bilis-bilisan mo at ikaw na lang tong walang anak sa atin. Bigyan mo naman ng apo si Tia. Hoy, kayong 3 dyan. Ano't parang pinag-uusapan niyo ko? Hayaan niyo lang yung pinsan ninyo. Baka sakaling makapag-isip-isip pa at makahanap pa ng mas maganda at mayaman. Ay, sinanay talaga. Huwag kayong mag-alala, malapit na rin umalis si Grace. Mag-a-abroad yun. Ang totoo, papaalis na siya papuntang Canada. Aba, ayos yan ah. Ilang taon lang pwede ka nang sumunod doon. Sarap buhay. Kaya lang, mahirap din yan. Wala pa kayong anak. Tsaka hindi pa kayo kasal. Paano kung bigla na lang may makilala yan doon? Nako, maganda pa naman. Ay nako, ganyan na ganyan yun nangyari sa kaibigan ko. Yun nga at engaged na bago lumipad papuntang ibang bansa. Ayun, nakahanap pa ng kapwa Pilipino doon. Nakalimutan na may naghihintay sa kanya dito sa Pilipinas. Ay, subukan lang niya. Ipapakulam ko siya. Para sigurado bago umalis, magpakasal muna kayo kahit sa West muna. Para makasiguro na malayo man, pag-aari mo pa rin. Lalo na pag mga ganyang babae, di naman magdadalawang isip na palitan ka basta-basta. Wala ka naman trabaho tapos... Teka, iniinsulto mo na yata ako, pinsan eh. Bakit ka ba nagagalit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Eh wala ka naman talagang... Gago ka. Umalis ka na kung ayaw mo, basagin ko yung pagmumukha mo. Uy, pambira naman kayo. Axel, nag-uusap lang tayo. Bakit naman masyado mainit ang ulo mo? Eh putya isa ka pa. Umuwi ka na nga rin. At kapag hindi ako nakapagpigil, baka basagin ko tong bote ng alak sa pagmumukha ninyo. Uy, tama na yan. Pambihira. Kanina lamang ay nagtatawanan kayo. Ngayon ay gusto nyo na magpatayan. Ay sige na, umuwi na nga lamang kayo. Ay, tiya pagsabihan nyo nga yung anak ninyo.
Kaya hanggang ngayon wala pa rin trabaho dahil magaling lang sa pagbabasag ulo. Tse, aba, lintik ka. Napakayabang mo naman. Samantalang pinapakain ka lang din naman ang asawa mo. Yan ang alam nyo. Kahit nasa bahay ako, may negosyo akong inaasikaso. Hindi tulad ng anak mo na hanggang ngayon, kapag walang makain, nanghihingi pa rin sa inyo. Iiwanan ka talaga ni Grace dahil baog ka na nga, batugang ka pa. Abat tarantadon to Huwag na huwag kayo magpapakita sa akin, papatayin ko kayo. Kumalma ka na. Hayaan mo't pasasanbay. Mauungusan mo rin ang mayayabang na yon. Totoo bang narinig ko kanina? Mag-a-abroad ba talaga si Grace? Oo, pero kung dahil sa pag-a-abroad niya magkakasira lang kami. Mabuti pang ano? Hoy, bumalik ka dito. Huwag mo nang pigilan si Grace. Lintik na batang ito. Sa dami ng mamanahin sa akin ay ang pagiging mainitin pa ng ulo. Makapagligpit na nga lang muna. Aba, ay may natira pang alak dito. Sayang naman ito Samantala, habang nag-aayos ng mga gamit at nakasalansang mga dokumento sa kamang higaan, bigla namang tumunog ang cellphone ni Grace. Nakangiti namang sinagot ng babae ang tawag ng kanyang nanay Josie. Nay, napatawag ho kayo. Kumusta ho kayo dyan? Si tatay at si Bunso, nandyan po ba? Ay, ayos lamang kami dito, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Napatawag ako dahil ikaw ang inaalala ko. Sigurado ka na ba talaga na mag-a-abroad ka? Opo, Nay. Alam niyo naman po, matagal ko nang pinapangarap to. Kapag pinalad ay kukunin ko rin kayo at doon na tayo titira. Siyempre gusto kong tulungan kayo na makapagtapos ang engineer natin at para makapag-ipon ng pera para sa plano nating negosyo. Ay siya, mukhang hindi ka na namin mapipigilan. Basta mag-iingat ka doon, ha? Huwag kalilimutang magdasal. Ay siya nga pala, buti na lang at pumayag naman si Axel. Opo, pumayag po siya. Siyempre, para sa amin din naman po ito. Ay, wala naman pong mangyayari kung... Ay, Nay, nandito na po yata si Axel. Sandali lang po. Tatawag na lang po ulit ako bukas. I love you, Nay. Ikumusta niyo na lamang po ako kay tatay at kay Bunso. Axel, ikaw na ba yan? Nandito ako sa kwarto. Sino bang kausap mo kanina? Ha? Lasing ka ba? Ay, si nanay tumawag ng ngumusta at nagtatanong kung tutuloy daw ba ako. Oh, anong sinabi mo? Siyempre, tutuloy. Sabi niya, buti raw at pumayag ka. Hindi ka naaalis. Iligpit mo na yung mga gamit mo. Kung kinakailangan na araw-araw ako mag-apply sa trabaho hanggang sa matanggap ako, gagawin ko. Basta, wag ka nang umalis. Ano bang sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Papalis na ako sa susunod na linggo tapos biglang aayaw ka? Bahala ka sa buhay mo. Sa ayaw mo sa gusto, aalis ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, hindi ka aalis. Dito ka lang. Alam ko naman kung bakit kating-kating kang umalis Kasi manlalalaki ka doon. Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Napakarumi ng isip mo. Sige, pairalin mo yung makitid mong utak. Yung pagsiselos mo na wala naman sa lugar. Hindi dahil nagsasama tayo, pwede mo nang hadlangan ang pangarap ko. Isa pa para sa atin din to. Kaya sa halip na pigilan mo ako, lawakan mo naman yung pangunawa mo. Ah, ganon. Hindi ka pa nga nakakalis, niyayabangan mo na ako Ewan ko lang kung makalis ka pa kapag sinurog ko tong mga... Wag! Ano ba? Bitawan mo nga mga yan. Akin na! Axel! Ano ba? Kapag sinabi kong hindi ka alis, hindi ka alis. Bitawan mo ako! Hayop ka! Mapapatay kitang buwisit ka! Grace! Hindi mo ako matatakasan! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sa makasama ka. Hindi ka na nga nakakatulong, may gana ka pang manakit at hadlangan ang pangarap ko. Ang kapal na mukha mo, wala kang kwenta. Nagmamadali niyang dinampot ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento at ng kanyang maleta. Nagmamadali niyang inilagay ang kanyang mga damit doon. Nang akmang papaalis na, ay buong lakas na hinila ni Axel ang buhok ng babae, sabay sinakal ng nakatalikod.
Axel, bitawan mo ako. Bitawan? Tapos ano, iiwan mo ako? Inuubos mong pasensya ko eh. Akalain mong iiwan mo talaga ako? At ano sabi mo kanina? Ha? Wala akong kwenta? Ngayon, ipaparanas ko sa'yo kung gaano ko kawalang kwentang lalaki. Kinaladkad niya papuntang kusina si Grace habang patuloy sa pagpupumiglas ang babae. Buong lakas na kinagat ni Grace ang kanyang kanang braso, ngunit nanatiling malakas ang pagkakahawak noon sa mahaba niyang buhok. Walang kasing lakas at paulit-ulit na iniumpog sa mesa ang ulo ng babae hanggang sa mawalan yon ng malay. Tumigil lamang si Axel nang makita ang tumutulong dugo sa ulo ng kanyang kinakasama. Napatulala na lamang ang lalaki nang makita na wala ng malay si Grace. Dahan-dahan niya yung binitawan hanggang sa sumalampak sa sahig. Sinapo niya ang ilong noon at tinitigan ang labi na bahagyang nangingitim na. Grace? Grace, gumising ka. Hindi maaari. Hindi ka pwede mamatay. Samantala, habang naglalakad si Aling Susan papalapit sa pinto ng bahay ni na Axel, ay napatigil siya nang marinig niya ang paghagulgol ng kanyang anak. Axel? Axel? Ano nangyari? Ay, Diyos ko! Anong ginawa mo kay Grace? Nay, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko. Nay, anong gagawin ko? Dali natin siya sa ospital. Hindi pwede mamatay si Grace, Nay. At tayo kung makulong. Siraulo ka ba? Bakit mo pa dadalhin sa ospital yan? Kapag nabuhay pa yan, siguradong siya mismo magpapakulong sa'yo. Kung ayaw mo mabulok sa bilangguan, gumawa ka na ng paraan para... Alam ko na, sandali lang. Kumalma ka lang at itigil mo nga yung kakaiyak mo. Baka may makarinig pa sa'yo. Tumungo sa kwarto si Aling Susan at nagmamadaling kinuha ang isang malaking itim na maleta, sabay bumalik sa kusina. Anong gagawin mo dyan, Nay? Huwag ka na maraming tanong. Buhatin mo siya at ilagay sa maleta. Ako nang bahala maglinis ng mga dugo rito. Kailangan ko ng suka. Maya-maya kapag wala ng katao-tao, ay magmotor ka. Itapon mo na lamang yan sa malayo dun sa may dump site. Siguradong hindi na mabubuhay yan. Dala ng kalituhan, sinunod na lamang ni Axel ang sinabi ng kanyang ina. Matapos ilagay ang kanyang kasintahan sa maleta na nakabaluktot ang tuhod at ulo, ay itinabi muna nila yon. Abala sa paglilinis ang kanyang ina habang nakaupo naman sa sahig at nakasandal sa pader ang ulo ni Axel. Nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Pagsapit ng hating gabi, nagmamadaling itinali ng mag-ina sa malapad na floorboard ng motorsiklo ni Axel ang maletang yun. Umangkas naman ang kanyang ina upang masigurong madidispatcha ng maayos ang katawan ni Grace. Nandito na tayo. Napakabaho dito. Bilisan mo ng kilos mo at baka may makakita pa sa atin. Hindi ko na kayang amoy. Matapos isama sa mga basurang nakatambak na nakalagay sa mga malalaking itim na garbage bag, ay nagmamadaling pinaarangkada ng mag-ina ang motor papaalis sa nasabing lugar. Nadaanan pa nila ang naglalakad na si Johnny at ang lolo Jojo nito na tulak-tulak ang kanilang kariton. Sinasamahan ni Johnny ang lolo niya mula nung maliit pa lamang siya sa tuwing gabi. Meron din silang sariling talipapa kung saan nagtitinda ng gulay sa tapat ng kanilang bahay ang matanda, habang nag-aaral naman sa kursong business management si Johnny na noon ay nasa ika-4 na taon na. Nakatira ang maglolo sa squatters area malapit sa nasabing dump site. Hinila naman ni Johnny ang kanyang lolo Jojo sa tabi, sabay na tilamsikan sila ng tubig ulan dahil sa mabilis na takbo ng motorsiklo na dumaan sa kanilang tagiliran. Pwe! Ano ba naman at hindi magdahan-dahan ng pagpapatakbo mga yon? Nabasa tuloy ang damit ko. Ay, pambihira naman oo. Hindi ba sila marunong magdahan-dahan?
Wala man lamang pakialam kung may masasagasaan na o wala. 2 araw nyo na po kasing suot yan, Lolo. Baka sakaling mamaya pag uwi natin ay gusto nyo ng palitan. Sayang naman. Isang pakete ng fabric softener ang ginamit ko dito, Apo. Hanggat may amoy pa, iyuwag na muna. Hindi ka pa naman pati nagrereklamo at... alam mo naman itong kilikili ko. Pinagpala sa kilikili ng lahat. Walang amoy yan, kahit amoyin mo pa. Ay, si Lolo talaga. Ayaw nyo lang maligo, ang dami nyo pang... Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Bilisan mo nga. Ang ganda. At bagong-bago pa ito ah. Bakit naman nila itinapon? Malamang sa malamang, may pambili ng mas maganda at bago. Ano kaya ang laman nito? Buksan mo nga, Apo. Kung hindi yan damit at malamang ay pera. Isang maletang punong-puno ng... Tao! May patay! Napatakbo na lamang papalayo ang maglolo at naiwan ang kanilang kariton. Nang matauhan ay biglang tumigil sa pagtatatakbo ang matanda na noon ay hingal na. Lintik ang bata ka. Pinatakbo mo ako sa gulat. Sigurado ka bang patay na ngayon? Hindi ko po alam, Lo. May dugo po kasi, kaya baka patay na nga po yun. Naku, baka mapagbintangan pa tayo. Tara na, huwag na lang tayo makialam at baka nagmamasid lamang sa tabi-tabi ang pumatay doon. Pero paano po kung buhay pa yun? Ay, bahala na nga. Uy, saan ka pupunta? Anak naman ng teteng, oo. Umiral na naman ang pagiging superhero ng apo ko. Ay, Diyos ko, mabagay. Nangingilig ang tuhod ko sa nervyos at lintik. Parang naihipa yata ako sa salawala. Agad namang sinundan ng matanda ang kanyang apo pabalik. Habang nakahawak sa balakang ni Johnny ang kanyang lolo, nakita niya kung paano inilabas yon sa maleta at sinapo ang ilong ng babae. Lo, buhay pa siya. Anong gagawin natin dyan? Siguradong delikado ang buhay niya dito. Kapag hindi natin siya tinulungan, baka lalo lamang siya mapahamak. Tinapik ni Johnny ang muka ng babae. Bahagya yung napamulat at umubo. Tulungan niyo ako. Napakahayop naman na may gawa nito. Paano natin siya iuwi? Huwag mo sabihin na ibabalik pa natin siya sa loob ng maleta. Lolo naman, bubuhatin ko na lang po at ilalagay natin dito sa kariton. Teka lang, miss, ha? Kailangan din natin dalhin to maleta at baka makatulong to pagdating ng tamang panahon. Itong makakapagpatunay na isinilid siya dito ng kriminal. Matapos isakay sa kariton, ay pinagtulungan nilang itulak yon pauwi. Nang makarating sila, ay sakto namang nakasalubong ni Johnny ang kaibigan niyang nurse. Johnny boy, kumusta? Oh, babae? Ano nangyari dyan? Tulungan mo kami. Ano kasi, nakita namin siya sa dump site. Nasa loob ng maleta. May sugat siya pero buhay pa naman. Nakakaawa eh. Sige, doon na lang sa inyo. Bilisan natin para tumigil ng pagdurugo. Mas maganda kung madadala natin siya sa ospital at kailangan masuri ang ulo niya. Posible malakas ang pagkakabagok at kapag napabayaan, pwede niyang ikamatay yan. Matapos bigyan ng paunang lunas at linisin ang mga sugat, magkakasamang dinala nila yon sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kaibigan na nurse ni Johnny. Gamit ang sariling pera mula sa bulsa ng binata at ng lolo nito, ang ginastos nila para sa pagpapaospital ng dalaga. Nagkaroon yon ng minor skull fracture, ngunit maswerteng hindi nagkaroon ng seryosong epekto sa utak at wala namang namuong dugo na maaaring magdulot ng komplikasyon kung sakali. Tinahi ang isang mahabang sugat at agad ring pinalabas ng sumunod na araw. Labis naman ang pasasalamat ni Grace sa mga taong nagmabuting loob sa kanya. Nang makauwi sila sa bahay ay kapansin-pansin ang lungkot sa muka ng dalaga at takot na animoy may malalim na iniisip. Ayos ka lamang ba, iha? Nagugutom ka ba? Magsabi ka lang at ipagluluto kita. Hayaan mo't maya-maya ay uuwi na si Johnny. Ang sabi niya, isasamahan kanya sa presinto para mailahad mo nangyari sa'yo.
Naalala mo bang lahat na nangyari sa'yo, ha? Opo, pero huwag na po tayo magsumbong sa pulis dahil baka mahanap niya po ako at gusto ko pong umuwi sa pamilya ko. Baka po patayin ako ni Axel. Lo, ano nangyari? Bakit ho siya umiyak? Meron bang masakit sa'yo? Gusto mo dalhin ka ulit namin sa ospital? Gamot, kailangan mo bang uminom ng gamot? Ari, hay nako, masyado ka namang OA. Nagkukwentuhan lamang kami. Hay. Ganun ba? Akala ko tuloy kung napano ka na. Pwede mo ba akong tulungan na makauwi sa pamilya ko? Sige, pero nasaan ba sila ngayon? Nasa Siquijor po sila. Ay nako, malayo pala. Paano yan, Apo? Gagawan ko ho ng paraan. Pagkatapos ng graduation ay saka tayo uwi sa probinsya. Ihahatid lang kita pagkatapos ay babalik din ako kaagad dahil kailangan ko na mag-apply ng trabaho para makapagretiro na sa pangangalakal ang makulit kong lolo. Abat, hoy, yan ang hindi pwede. Mas malakas pang kinikita ko sa pangangalakal kesa sa pagtitinda. Hanggat kaya ko pang mamulot at magtulak ng kariton, itutuloy kong pagiging basurero ko. Wala namang masabi si Grace sa kabaitan ng maglolong kumupkup sa kanya. Ngunit sa bawat gabing dumadaan ay paulit-ulit pa ring sumasagi sa kanyang isip ang ginawa sa kanya ng kanyang kinakasama. Hindi niya mapigilang pumatak ang luha habang pinagmamasdan ang tahi sa kanyang ulo. Hintayin niyo lamang ang paghihiganti ko. Pareho lang kayo mag-ina. Mga demonyo kayo. Dudurugin ko rin ang buong pagkatao niyo katulad ng pagdurog niyo sa pangarap ko para sa pamilya ko at sa sarili ko. Hayop ka, Axel! Hayop ka! Napapailing at buntong hininga na lamang ang maglolo kapag naririnig ang mga di mapigilang paghikbi ni Grace. Alam mo, Apo, pwede naman nating iganti si Grace dun sa lokong kinakasama niya. Base sa kwento niya, siguradong yun yung magkasamang nakamotor nung gabing yun. Magkasama pa talaga sila mag-ina nung tinapon nila si Grace, kaya ganun na lamang ang pagmamadali nila. Lolo, si Grace nga na kinakasama niya kaya niyang patayin eh. Tayo pa kaya na hindi naman niya kaano-ano? Sus, huwag mong iniismol itong lolo mo. Utak tarantado rin to. Laban sa mga taong tumatarantado ng iba. Lalo na sa katulad ni Grace. Tsaka, kailangan nating makuhang ilang gamit niya. Kawawa naman dahil pagkahubad ng damit ay laban na kaagad. Tig-dalawa lamang kami ng pinagpapalitang damit. At tsaka, para din yung ibibili mo ng damit, ipamasahin nyo na lamang pauwi sa Siquijor. Ay, basta hindi tayo papalpak dyan, Lo. Bah, ayaw ko naman masayang tong kapugian ko. Tsaka, practicein nyo yung tuhod nyo at siguradong mapapalaban tayo sa pagtakbo. Oo nga, no. Hindi bale. Hindi naman natin kailangan tumakbo kung papasukin natin yung bahay kapag walang tao. Ang sabi ni Grace, halos dun na tumitira yun sa bahay ng nanay niya. Malamang sa malamang ay nasimot na natin lahat ng gamit ni Grace doon. Hindi pa rin bumabalik yun. Wala tayong ititira. Tapos, para mas masaya, takutin natin. Para mabagabag ng takot at konsensya ang hinayupak na yon. Ilabas mo nga sa freezer yung dugo ng baboy at kailangan natin yon. Makatulog na ka muna at bukas ko na lamang ipapaliwanag sa'yo kung paano natin paglalaruan ng gagong Axel na yon. Kinabukasan, ng sumunod na gabi. Nakakailang bote ka na naman, Axel. Tama na yan. Ano na lang ang mangyayari kung puros alak na lamang ang atupagin mo? Humanap ka na lang ng ibang babae para makalimutan mo ng lintik na babaeng iyon. Ay, pwede ba, Nay? Patay na nga yung tao, ginaganyan mo pa rin. Di man siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero di hamak na mas madiskarte at mas may kwenta siya sa akin. Anak ng putya naman, oh. Hindi nga ako pala rin magkaroon ng permanenteng trabaho samantalang siya. Mula nung magsama kami, wala man lamang akong naiambag kahit sa bill namin sa kuryente. Wala talaga akong kwenta. Pinatay ko siya. Pinatay ko yung babae na wala namang gusto kundi mahalin ko lang. Ay nako, yan ang nga bang sinasabi ko.
Iinom-inom ka tapos magdadrama ka at kung ano-ano na naman ang lalabas dyan sa bibig mo. Sige, ipagpatuloy mo na yan. Kapag nagkataon, ikaw din mismo magpapahamak dyan sa bibig mo. Ay! Samantala, nung mga oras na yun ay isinisilid na ni Johnny at ni Lolo Jojo ang mga damit at ang isang folder na naglalaman ng mga importanteng dokumento ni Grace. Matapos sa makuha ang mga yon ay ikinalat nila ang dugo ng baboy sa tiles ng bahay, sa kwarto hanggang sa kusina. Nilagyan din nila ng pulang ekis ang mga larawan ni Axel, sabay sumulat sa pader ng salitang, "Mamamatay ka rin." Sakto namang palabas na ang dalawa nang matanawan ang paparating na si Aling Susan na inaalalayan ang kanyang anak na nagpupumilit umuwi sa kanyang inuupahang bahay. Nagkubli ang dalawa sa tagiliran ng bahay at nang masigurong nakapasok na sa loob ay tumakbo ang maglolo palabas ng tarangkahan at nagmamadaling naglakad papalayo sabay sumakay sa isang tricycle. Samantala, matapos paupuin sa may sala si Axel ay napansin ni Aling Susan ang mga marka sa larawan ng kanyang anak. Gayon din ang nakasulat sa pader. Paglingon sa may kusina ay nakita niya ang nagkalat na dugo sa sahig at sa lamesa. Napahawak sa bibig ang ginang at hindi makasigaw, dala ng sobrang takot. Nanginginig ang kamay at tuhod na lumapit sa anak at pinaghahampas yun, sabay itinuro ang kanyang mga nakita. Ano yung mga... Grace? Minumulto niya na ba tayo, Nay? Grace, patawarin mo ako. Kailangan nating alisin ang mga dugo at hindi kita pwedeng iwan na mag-isa dito. Kung talagang nagmumulto siya, delikado ang buhay mo dito. Siguradong hindi matatahimik ang kaluluwa niya hanggat hindi siya nakakaganti sa atin. Nagmamadaling tumungo sa kwarto si Axel nang makita niyang nakabukas ang pinto noon. Nadulas pa yun dahil sa nagkalat na dugo sa sahig. Nang bumangon siya ay tumambad ang nagkalat na ilang mga gamit at nakabukas na aparador. Lalo yung nataranta at nanginig sa takot. Nasaan yung mga gamit dito? Nay! Nawawala yung mga gamit ni Grace! Hindi kaya buhay siya. Baka siya may gawa ng lahat ng ito. Nay, umalis na tayo dito. Ayokong makulong. Umalis na tayo bago pa siya magsumbong sa mga pulis. Kumalma ka nga, Axel. Naguguluhan na rin ako. Ay, tulungan mo ko maglinis at lalong magmumukha tayong kriminal kapag iniwan natin sa ganitong kalagayan ang bahay na ito. Isa pa, kapag umalis tayo, magmumukha na tayong guilty. Mag-isip na lang tayo ng paraan kung sakali magsampa siya ng kaso laban sa atin. Wala tayong pera at wala tayong ibang mapupuntahan. Umaasa lang tayo sa buwan ng pensyon ng tatay mo. Sa kabilang banda, nang makababa ng tricycle ang maglolo, ay masayang-masaya ang mga yun na naglakad papunta sa looban kung saan naroroon ang kanilang bahay. Siguradong matutuwa si Grace nito. At siguradong takot naman ang Axel na yun at ang nanay niya sa nakita nila. Ang inaalala ko lang, Lolo, kung maghinala sila na buhay pa si Grace. Ay, tama ba yung ginawa natin? Di mas maganda para naman lalo silang usigin ang konsensya nila. Hindi sila makakatulog sa takot. Alam mo, kung ako kay Grace, ipapakulam ko yung mag-inang yun sa probinsya Ay, nako, si Lolo talaga. Hayaan na natin siya magdesisyon para sa sarili niya. Basta kung ano man maging pasya niya, tutulungan at susuportahan na lang natin siya. Alam mo, Apo, nakakahalata na ako sa iyo, Hindi ko mawari kung concerned citizen ka ba o concerned lover boy na ni Grace. Umamin ka nga. Ikaw ba'y nagkakagusto sa kanya? Ang sakit ng tiyan ko, Lo. Bilisan na natin. Ayan, lalabas na. Ay, pisting utot yan, oo. Amoy nabubulok na basura. Hoy, hintayin mo ako, Johnny Boy!
Nang makarating sa bahay ay agad yung dumiretso sa kanilang banyo. Dahil sa mga kalampag ay bumangon naman sa higaan si Grace at sakto namang dating ng hingal na si Lolo Jojo. Lo, galing po kayo sa labas? Bakit po parang hingal na hingal kayo? Ay, bakit nga ba naman kasi ako tumakbo? Siya, nangalakal kami sa bahay ninyo. Nariyan ang mga gamit mo. Ho? Bakit niyo ho ginawa yun? Buti ho hindi kayo nahuli. Paano ho kung malaman niya na buhay pa ako? Lolo naman, ayaw ko hong madamay kayo. Ayaw ko hong masaktan kayo ng dahil lamang sa akin. Ay, iha, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya naming ipagtanggol ang sarili namin. At saka, hanggat kasama mo kami ay hindi ka na masasaktan ng lokong yun. Diyan pa lang sa bungad kapag nagtangka siyang sumugod dito kung sakali man, ay hindi na siya makakarating ng buhay dito sa pinto natin. Okay lang po ba kayo? Tubig po. Uminom muna kayo. Ay, kayo talaga. Maraming salamat po, Lolo. Si Johnny po. Sakto namang labas ng binata sa banyo na hinihimas-himas pa ang kanyang tiyan. Rapsa, nailabas din ang sama ng loob. Ay naku, Sus Mariosep naman oo. Isara mo nga yung pinto ng banyo at humalingasaw yung ano bang amoy yan? Makalipas ang 2 araw, matapos ang graduation ni Johnny sa kolehiyo, bumiyahe na sila papuntang Siquijor sakay ng eroplano. Mula sa airport ay sumakay pa sila ng jeep at tricycle papunta sa baryo kung saan naninirahan ang magulang ni Grace. Bago makarating si Grace ay abalang-abala naman sa paghahanda ng tanghalian ang mag-anak. Araw ng Sabado noon at kagagaling lamang nila sa bukid. Namitas kasi sila ng gulay at nanguha ng laman ng kamote. Habang nagluluto ang mga yon ay napag-usapan nila si Grace na halos mag-iisang buwan nang hindi nagpaparamdam. Ayos lang naman siguro siya doon, Nay. Sabi niya doon sa huling text, magiging abala siya doon at istrikto daw yung amo niya. Di ba may mga ganun naman talaga? Siguro naghahanap lang yun ng pagkakataon para matawagan tayo dito. Miss na miss ko na nga po si ate. Ay, sana nga ay nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Hindi ako halos makatulog sa gabi sa kakaisip sa anak natin. Kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko na lumayo siya. Siguro kung nagpursige lamang si Axel na magtrabaho ay hindi na kailangang magpakalayo-layo pa ni Grace. Hindi man lamang pinalad si Grace sa mapapangasawa niya. Ay, hindi bali sanang hindi mayaman basta responsable man lamang sana. Malay mo naman makapag-isip-isip pa. Hindi pa naman sila kasal. Marami pang pwedeng mangyari. Isa pa, bata pa ang anak natin. Malayo pang mararating niya sa buhay. Sana nga. Para naman hindi niya habang buhay na pasanin ang pabigat niyang kinakasama. Mukhang kahit sa mga gawaing bahay ay hindi maaasahan ng lintik na yon. O tay, uminom ka muna ng tubig. Aba, bakit? Hindi naman ako nang hihingit, lalong hindi naman ako nauuhaw Para lumamig ang ulo nyo. Baka mamaya kasi tumaas na naman ang presyon nyo Ay, sandali lang ho. May tao yata sa labas May tricycle ho sa tapat. Nagkatinginan ang mag-asawa nang marinig ang sigaw ni Sam sa labas ng kanilang bahay. Sabay nagmamadaling iniwan ang kani-kanilang ginagawa at lumabas ang mga yon. Ate, akala namin nakaalis ka na. Bakit may ganyan ka sa ulo? At saka, sino ka? Bunso, mamaya na ako magkukwento ha. Si Johnny nga pala, kaibigan ko. Agad na tumakbo si Grace papalapit sa kanyang nanay at tatay at mahigpit na yumakap sa dalawa. Anong nangyari, anak? Bakit nandito ka? At saka unti-unting tinanggal ni Grace ang talukbong sa kanyang ulo at doon ay napahagulgol ang mag-asawa sa mahabang peklat ng kanilang anak sa ulo na bahagya pa lamang tinutubuan ng buhok.
Sino may gawa sa'yo niyan? Si Axel ba? Tay, Nay, muntik niya na po akong mapatay. Kung hindi po dahil kay Johnny at sa lolo niya, siguradong namatay na po ako ng gabing yon. Napakahayop po niya. Sila ng nanay niya. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito. Kailangan nila magbayad sa pananakit nila sa'yo. Buti at ligtas ka, anak. Nang isalaysay ni na Grace at Johnny ang nangyari, ay lalo lamang nanikip ang dibdib ng mag-asawa sa pinagdaanan ng kanilang anak sa kinakasama nitong si Axel, gayon din sa ina nitong si Susan. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kanilang bisitang si Johnny at ang mag-amang sina Fernando at Sam, dahan-dahan na bumangon si Aling Josie at Grace. Tumungo sila sa kabilang bahay. Ang lumang bahay na yun ay pagmamay-ari ng kanyang yumaong lolo at lola na magulang ni Aling Josie. Nay, kinakabahan po ako. Huwag kang matakot, anak. Hindi naman dahil may alam ka sa paggamit ng itim na kapangyarihan ay masama ka na. Kung minsan kailangan natin ito para protektahan ang ating sarili at may panlaban tayo sa mga abusadong tao. Kung sakaling dumating ang araw na mag-cruise ulit ang landas nyo ni Axel at ng demonyita niyang ina, gusto ko na sa pagkakataong yon ay kayang-kaya mo na silang labanan. Ay, tama ho kayo, Nay. Wala naman hong masama kung susubukan ko, pero gusto ko po na pagbayaran nila to sa tamang paraan at gagawin ko yan gamit ang itinuro niyo sa aking kaalaman. Nang gabing yon, naging bukas ang puso't isipan ni Grace na aralin at yakapin ang itim na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang nagpapahiwatig ng buong pusong pagtanggap. Hindi naman nagtataka ang kanyang ina kung paano naging madali ang pagsali ng kaalaman at pag-anib ni Grace sa itim na kapangyarihan dahil sa masakit na pinagdaanan nito. Galit at sakit na namamayani sa puso ng kanyang anak ang magiging susi upang maisakatuparan ang bawat kahilingan at saluubin laban sa itinuturing nitong kalaban at sa kung sino mang gusto niyang biktimahin. Makalipas ang 2 linggo, napag-usapan nilang bumalik muli sa Cavite kasama ang ama ni Grace. Doon ay nakahanda na ang kanilang planong paghihiganti sa mag-ina. Ipinaalam naman ni Grace ang kanyang bagong kaalaman sa kanyang kaibigan na si Johnny. Walang panghuhusga at takot na naramdaman ng binata para kay Grace sa kabila ng kanyang nalaman. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sa susunod na bumisita ka rito, Johnny, ay isama mo ang lolo mo. Maraming salamat uli, ha? At saka, huwag mo nang pakakawalan ng anak ko, huwag mong pababayaan yung kaibigan mo. Nako, si nanay, papalis na lang kami't lahat-lahat ay hindi niyo pa rin tinitigilan si Johnny. Kuya Johnny, bumalik ka dito ha. Mamimiss kita. Si Kuya Johnny mo lang? Kami ni tatay hindi? Lumapit ka nga dito at yakapin mo muna si ate. Huwag magpapasaway kay nanay ha. Ingat kayo dito. Nay, aalis na po kami. Nang sumunod na araw, bandang 3:00 ng hapon matapos magpahinga ni Mang Fernando sa kanilang biyahe ay nagpasya yon na puntahan ang bahay ng mag-inang sina Susan at Axel. Pumunta yun sa bahay kung saan dating nakatira sina Axel at Grace sa pag-aakalang nandoon lamang yun. Magandang araw po. Pwede po ba magtanong? Wala na po bang nakatira sa bahay na ito? Hinahanap ko po kasi si Axel, yung kinakasama ni Grace. Si Axel. Nakoy, nandun po sa bahay ng nanay niya. Mula ata nung nag-abroad si Grace ay lumipat na rin siya. Kaano-ano niyo po ba sila? Ako po yung tatay ni Grace. Salamat po. Sige po at tutuloy na po ako. Sige ho. 5 bahay po mula dito. Yung may pulang tarangkahan. Dumiretso na sa nakabukas na tarangkahan si Mang Fernando. Saradong-sarado ang pinto
kaya naman 3 beses niyang kinatok yun ng malakas. Nang buksan ni Axel ang pintuan ay namutla ang lalaki na parang papel, sabay na palunok ng laway nang makita ang tatay ni Grace. Tay, anong ginagawa niyo dito? Mano po pala? Hindi ba pwedeng dumalaw para mangumusta? Bakit ba parang gulat na gulat at nalalamig ang kamay mo? May sakit ka ba? Ay, pasensya na po. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Tuloy po kayo. Nay, may bisita ho tayo. Nandito si Tatay Fernando. Tatay ho ni Grace. Ano? Ay, lintik. Anong ginagawa niya dito? May alam na ba siya? Baka may mga kasama na siyang... Magandang umaga, Balae. Sa wakas ay nagkita rin tayo. Hindi ka na isama nun ni na Grace at Axel nung nagbakasyon sila sa probinsya. Ay, oo, Balae. Buti at napadalaw ka. May iba ka bang sadya dito sa Cavite? Oo. May pupuntahan akong kaibigan pagkagaling ko rito. Sinadya ko lamang kayo kasi may itatanong sana ako tungkol kay Grace. Ay, ano ho yun, Tay? Tumawag na ba siya sa inyo? Alam mo kasi... Nag-aalala kami dahil mahigit 1 buwan nang wala man lamang paramdam. Nung huli niyang text ay sabi niya nasa ibang bansa na raw siya at mahigpit ang mga amo niya. Kaya naman hindi kami mapakali mag-asawa sa pag-aalala. Gusto man sana kitang tawagan ay wala ka namang cellphone number sa amin para makontak ka man lamang. May balita ba kayo sa kanya? Nakalis nga ba siya ng bansa? Tumatawag ba siya sa inyo? Oo, nakalis siya. Ay, yan nga rin ang ipinagtataka namin ni Axel dahil mula nang umalis siya ay 1 beses lamang din nagpaabot ng mensahe katulad ng sinabi sa inyo. Nag-aalala at siyempre nangungulila na rin ang husto itong anak ko. Ay, alam mo naman, mahal na mahal niya ang anak mo at hindi naman ito sanay na malayo kay Grace. Hamot kapag tumawag ay ipapaalam namin sa iyo. Pakisulat na lamang dito ang numero mo at tatawagan ka agad namin, ha? Baka ho abala lang siya. Sana nga po maayos at hindi siya nahihirapan sa trabaho niya. Sabi ko naman kasi dito na lamang siya. Bakit? May trabaho ka na ba? Ay, wala pa po pero nag-a-apply na ho ako. Nag-a-apply. Mukhang 2 taon ka na atang nag-a-apply, Ano yon? Iniinsulto mo ba ang anak ko? Iniinsulto? Bakit balay? Masama bang magsabi ng totoo? Aba, kung pumunta ka lang dito para maliitin ang anak ko, ay makakaalis ka na. Ay, hindi tuloy nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin pakinabang yang anak mo, Balae. Mukhang maayos ang pagkakahulma mo. Manang-mana sa ugali mo. Ay, Mga sinungaling kayo. Mag-iingat kayo, ha? Sa susunod, kapag magsisinungaling kayo, galingan nyo. Huwag nyo na rin subukan takasan ang mga kasalanan nyo. Dahil siguradong mas mahirap pa sa buhay sa loob ng rehas ang pagdaraanan ninyo. Pagbabayaran yung ginawa nyo sa anak ko. Hindi makapagsalita ang mag-ina sa mga salitang binitiwan ni Fernando bago tuluyang umalis sa bahay ng mga yon. Nang makita ni Aling Susan ang dumudugong bibig ng kanyang anak, ay doon lamang yon natauhan. Anak, ayos ka lang? Masakit ba? Ay, ano nangyayari? Paanong nabuhay pa ang babaeng yun? Hindi ba't wala na siyang buhay nang isilid natin sa maleta? Hindi ko alam, Nay. Basta ang alam ko, natataranta na ako nung gabing yun. Nay, makukulong po ba ako? Hindi ka makukulong, anak. Kung kinakailangan kong akuin ang lahat ng kasalanan mo para protektahan ka, gagawin ko. Huwag ka na matakot, ha? Mahal na mahal ka ni nanay. Tahan na. Kinagabihan. Nay, saan po kayo pupunta? Dito lamang, anak. Maglalaro lamang si nanay. Alam mo na yon. Sige po, nanay. Ingat ho kayo at huwag magpapahalata sa kapitbahay. Baka mamaya ay maging laman pa kayo ng tsismis. Kilala niyo naman ang ilan sa kapitbahay natin. Nagbabantay-bantay at naghahanap lang ng mapag-uusapan.
tingnan mo nga nung umuwi si ate, naitsismis na agad. Ang sabi, bago na naman daw ang asawa. Si Kuya Johnny ata ang tinutukoy nila. Ay, Hayaan mo na. Hindi naman nabago yan sa kanila. Huwag lamang na masasaktuhan na ako mismo makarinig sa kanila at paiiksiin ko ang mga dila nila. Oh, sige na, matulog ka na. Pagdating sa kabilang bahay, kung saan naroroon ang mga gamit, ay paisa-isa niyang inilapag ang mga kagamitan niya sa pambabarang. Pasipul-sipul pa yun habang sinisindihan ang uling na nasa isang lumang kaserola. Hinintay niya magningas yon habang sinisindihan ang 7 kandila na kulay itim. Nakangising dinampot ang kalawanging alambre at hinawakan yon kasabay ng isang manikang kulay na luma ng puti. Sa ulo ng manikang yon ay may nakasuot na mga maliliit at malaking karayom. Sa may bandang tiyan naman ay may hiwa yun kung saan ilalagay niya ang anumang insekto na maiisip niyang ilagay doon. Sa isang malaking garapon, naroon ang iba't ibang insekto na maaaring magkaroon ng buhay at dumami sa pamamagitan ng kanyang mga orasyon. Nang magsimulang mag-usal ng dasal, kasabay ng malakas na ihip ng hangin at enerhiya na bumabalot sa loob ng bahay, inilulublob ang alambre sa nagbabagang uling at itinutusok sa bibig ng hawak niyang manika. Ang marahas mong sinungaling na bibig ay dapat tinatahi ng nagbabagang alambreng ito. Mamaya na nga. Mas maigi siguro kung hahalukayin ko muna yung bibig mo na parang may tumatakbong kabayo at sinisilaban ng apoy katulad nito. At yung mata mo na nagbubulag-bulagan sa bawat pagkakamali ng anak mo, dapat dyan tinutusok ng tinik, ng karayom at lagyan ng mga itlog ng bangaw hanggang sa maging uod at tuluyan ka ng mabulag na lintik ka. Wala kang kwentang ina, kaya humaba ang sungay ng anak mo dahil sa maling pamamaraan ng pagpapalaki mo. Irresponsabling nanay at nagpapalaki ng demonyo. Magdusa ka! Magdusa ka! Nanggigigil talaga ako sa'yo! Samantala, habang natutulog si Susan ay naramdaman niya ang biglaang paghapdi ng kanyang dibdib na animoy sinisilaban. Gustuhin man niyang bumangon ng mga oras na yon ay hindi niya maikilos ang kanyang katawan. Hindi niya rin maibuka ang talukap ng kanyang mga mata. Ngunit nararamdaman niya ang presensya ng isang nilalang na hindi niya kilala. Lalo lamang nanlamig ang buo niyang katawan nang marinig ang mga kakilakilabot na bulong sa kanyang tainga. Napapaungol yon na animoy binabangungot. Maya-maya naramdaman niya na tila hinihiwa ang kanyang tiyan at ang paggapang ng mga insektong hindi niya man makita kung ano, ay ramdam niya ang mga matatalas na paa. Maya-maya, unti-unti niya nang naramdaman ang pagtusok ng alambre sa kanyang mga mata na animoy tinatahi yon. Buong lakas niyang tinatabig ang kamay ng kung sino mang nilalang na nasa tabi niya nung mga oras na yon. Maawa ka! Wag! Huwag mong gawin sa akin to! Wala akong kasalanan sa'yo! Walang kasalanan? Masyado kang mapagmalinis para sabihin wala kang kasalanan. Hindi mo alam ang mga pagkakamali mo? E di sige, ipaparamdam ko na lang sa'yo. Baka sakaling maisip mo kung bakit. Ano bang problema nitong bibig mo, ha? Hindi ba't kaya nitong bumigkas ng sandamakmak na kasinungalingan para lamang maprotektahan ang anak mo? Kaya para hindi ka na makapagsinungaling pa, kailangan na nating tahiin yung bibig mo na parang ganito.
Huwag kang malikot. Sinabi nang huwag kang malikot. Masakit ba, Susan? Sagutin mo ko. Magsalita ka. Tandaan mo, walang-wala pa yan sa mga susunod na gagawin ko. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na kung ano ang dapat kung gusto mo pang mabuhay at makasama ang anak mong demonyo. Nay! Nay! Mayroong gustong pumatay sa akin. Papatayin niya ako, anak. Napahagulhol sa iyak si Susan, sabay yumakap sa kanyang anak na noon ay nag-aalala para sa kanyang ina. Lalo na nang biglang magsilitawan ang napakaraming butlig sa muka at palibot ng bibig nito. Maya-maya, napahawak yun sa kanyang tiyan nang maramdaman niya na may nagwawalang kung anong buhay na insekto sa loob noon at ang pakiramdam na animoy sinisilaban ang kanyang sikmura. Nagpagulong-gulong yon hanggang sa gumagapang at humihiyaw na sa labis na sakit. At nang kumalma ay napahawak naman siya sa kanyang ulo nang maramdaman ang pinaghalong pangangati at kirot. Kasabay ng mahigpit niyang paghawak ay ang pagkalagas ng kanyang buhok. Nanginginig ang kamay na tinitigan ang napakaraming buhok na nasa kanyang kamay na may kasama pang natuklap na makapal na anit na may bahagyang dugo. Sa pagkataranta ni Alex ay nagsisigaw yon sa labas at humingi ng saklolo. Isang matandang lalaki ang nakita niya doon na nagdadampot ng mga lata at plastik sa basurahan sa labas ng mga kabahayan ang lumapit sa kanya. Ang iba naman ay sumilip lamang at bumalik na sa kanilang higaan. Walang pakialam, lalo na't hindi naman sila malapit sa mag-ina at alam din nila ang kagaspangan ng mga ugali noon. May tutulong ba ako sa iyo, iho? Hindi mo ba nakikita? Huwag ka na magtanong, tulungan mo na lang ako, bilis! Abay, ayos ah. Sa lahat ng nangangailangan ng tulong ay siya pa yung siga. Nang makita ng matanda ang kalagayan ni Susan ay napailing-iling yon. Hindi imposibleng mambabarang ang may gawa nito. Taga-Sikihor ako kaya alam kong nangyayari ngayon sa nanay mo. Ganyan na ganyan ang nangyayari kapag binabarang ang isang tao. Dalhin mo siya sa isang magaling na albularyo. Baka sakaling maisalba mo pa ang buhay ng iyong ina. Ay, sandali lang at tatawag ako ng tricycle na maaari niyong sakyan. Magmadali na kayo. Malapit lang naman ang bahay niya dito. Ang problema, alanganing oras na. Pero subukan niyo na lang. Agad namang bumiyahe ang mag-ina matapos sabihin ng matanda sa driver kung saan dadalhin ang nanay ni Axel. Pagdating roon ay halos mamaos na sa kakatawag sa labas ng bahay si Axel habang nakasalampak sa kalsada si Aling Susan na noon ay nanghihina na. Ay, sino ba yung lintik na? Natutulog ako kanina, pasigaw ng sigaw ah. Hoy! Ano ba? Ano ba kailangan mo ha? Hindi mo ba nakita ang nakapaskel? Alas 8 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Hindi alas 3 ng madaling araw. Pambira naman oh. Pasensya na ho. Kailangan lang ho talaga namin ang tulong ninyo. Tulungan niyo naman po ang nanay ko. Ay, siya, pumasok na nga kayo. Aba, malala ang tama ng nanay mo ha. Malamang hindi basta-basta mambabarang ang nakabangga ninyo. Ano po, yung dating kinakasama ko na taga-probinsya, posibleng siya may gawa nito. Ano kasi, hindi niya matanggap nung hihiwalayan ko na siya dahil hindi sila magkasundo ng nanay ko. Ganun ba? Malamang ang sakit at pagkabigo ang maaaring nagtulak sa kanya na barangin ng nanay mo. Huwag kayo mag-alala, susubukan kong kontrahin ang kapangyarihan niya para manumbalik sa normal ang iyong ina. Ngunit ang totoong kailangan ay magsisimula sa pagsisisi, paghingi ng tawad at pagtama ng pagkakamali na nagawa niyo sa kanya. Kapag naghilom ang sakit,
mawawala na rin ang galit na siya nagpapalakas ng kanyang mga sumpa na nakakabit sa nanay mo. Matapos isuot ang kwintas, nagpakulo ang albularyo ng tig-7 dahon ng oregano, atis, anonas at lubigan. Nilagyan din yon ng ilang butil ng asin na makakatulong upang makontra ang sumpa ng mambabarang. Sinasabayan nyo ng orasyon at isang mahabang ritual upang bahagyang mapahina ang pambabarang. Sa kabilang banda, habang isinasagawa yun ay bigla na lamang napatulala ang albularyo habang pinakikinggan ang bulong ng mambabarang na kanyang kinakalaban. Kapag tuluyan mong pinalaya ang babae na yan sa sumpa, siguradong hindi niya maiisip na itama ang mga pagkakamali niya. Kung ayaw mong ako ang makalaban mo, hayaan mo kung baguhin ang pananaw ng mag-inang yan. Maaari mong bigyan ng lunas ang babae, pero huwag mong pakikialaman ang sumpa na nakakabit sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ayos lang po ba kayo? Oo. Ayos lamang ako. Palalamigin ko lamang ito para maibsan ang sakit ng nanay mo. Mamayang 6:00 ay kailangan ko siyang paliguan gamit ang mga ito. Pagkatapos ay kailangan niyang uminom ng kahit 1 baso man lamang at mag-alay ng panalangin. Pagkatapos maisagawa ang proseso sa panggagamot, agad naman nang nagpaalam ang mag-ina, sabay iniabot ang kanilang bayad na mariin namang tinanggihan ng albularyo sa di malamang dahilan. Maaring hindi sila nagsasabi ng totoo. Isa pa, masyadong malakas ang mambabarang na yun. Ayaw ko namang madamay sa galit niya. Ay, siguradong babalik sila dito hanggat hindi sila tinatantanan at kung hindi nila aayusin ang kanilang atraso sa mambabarang na yun. Nang makarating sa kanilang bahay, ramdam na ni Aling Susan ang panunumbalik ng lakas ng kanyang katawan. Kung talagang buhay ang Grace na yon, at siya nga may gawa nito sa akin, siguradong hindi niya tayo titigilan. Nay, sa tingin ko, kailangan ko nang sumuko sa mga pulis. Diba sabi ng albularyo, kailangan nating itama kung anumang pagkakamali ang ginawa natin sa kanya. Kung kinakailangan na humingi ako ng tawad, makulong at kung pwede, ako na lang ang barangin niya. Ako naman talaga may kasalanan eh. Ako nagtangkang pumatay sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo pwedeng gawin yan. Humingi ng tawad? Pwede pa, pero ang makulong ka, hindi. Hindi ako makakapayag, anak. Ano na lamang ang mangyayari sa'yo kapag nakulong ka? Gusto mo bang mabugbog at tawaging kriminal? Pero yun naman ang totoo na eh. Paano kung hindi lang yan ang gawin niya sa'yo? Paano kung pati ako? Makinig ka sa akin, anak. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Ako, matanda na ako at kahit makulong ako o di kaya'y mamatay, ayos na ako. Basta, nasa maayos ka lamang na kalagayan. Noong araw ding yon, sa kabila ng kanyang kondisyon, ay isinuko ni Susan ang kanyang sarili sa mga kapulisan. Inako niya ang kasalanan ng kanyang anak upang masigurong mapapawalang sala yun. Sakto namang may naisampa ng reklamo si Grace laban sa dating kinakasama nitong si Axel at sa nanay nito na si Aling Susan. Lingid sa kaalaman ng kanyang anak na si Axel, pinusasan nila si Aling Susan. Hinintay ng mga kapulisan si Grace at ang tatay nito bago yon tuluyang maikulong. Anong kalokohan ito? Nasaan ang anak mo? Dapat kasama mo siya mabulok sa kulungan. Grace, nakikiusap ako. Huwag mo nang idamay sa galit mo ang anak ko. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon na mamuhay ng malaya. Kasalanan ko ang lahat. Nakakuyom ang kamay ni Grace habang isinasalaysay ni Aling Susan ang mga ginawa niya ng gabing yun para maging inosente si Axel. Hindi na magbabago ang anak mo dahil ikaw mismong dahilan. Kung ano man siya ngayon, yan ba talaga ang gusto mo? Saluhin ang lahat? Sige, pagbibigyan kita.
Tingnan na lang natin kung mapoprotektahan mo pang anak mo kapag nakakulong ka na sa rehas. Tutal nagpapakabuti kang ina. Sige, mamang pulis, sige na po. Ikulong niyo na ang kriminal na yan. Sandali lang, Grace. Alam kong may kinalaman ka sa nangyayari sa akin. Binabarang mo ko, hindi ba? Nakikiusap ako. Wag na wag mong gagawin to kay Axel. Wala ka sa lugar para utusan ako sa kung anong dapat kong gawin sa'yo. Pero sa totoo lang, wala naman akong ginagawa sa'yo maliban sa reklamong inihain ko. Kaya wag mo akong pagbibintangan para malaman mo dahil sa ginagawa mo. Siguro nga panahon na para isakamay ko na lamang ang pagpaparusa sa anak mong gago. Tama na yan. Sige na, ikulong nyo na yan. Nang makauwi sa bahay nila Johnny, nababakas sa mukha ni Mang Fernando ang pagkabalisa. Siguradong hindi alam ni Axel ang ginawa ng nanay niya. At kapag nalaman niya na nakakulong ang ina niya ay hindi rin siya mapapalagay. Siguradong hahanapin kanya anak at baka kung ano na naman ang... Ngayon pa ba ako matatakot sa kanya, Tay? Subukan niya lang nasaktan ako ulit. Sisiguruhin ko na ni dulo ng mga daliri niya ay hinding-hindi dadampi sa akin. Nang malaman naman ni Aling Josie ang nangyari, ay lalo lamang nang galaiti yon sa sobrang pagkadismaya sa naging desisyon ni Aling Susan para sa kanyang anak. Nakakunot ang noo-noon habang inaayos ang mga gamit sa pambabarang. Matapos ihanda ang mga gagamitin niya, ay agad na nung sinimulan ang kanyang ritual. Wala ka ng kawala ngayon, Susan. At sa pagkakataong ito, isusunod ka na rin ang anak mo. Ayaw mo masira ang buhay ng anak mo pero hindi nyo man lang inisip ang pangarap na ninakaw nyo kay Grace. Lintik lang ang walang ganti. Magsama kayo hanggang sa kasulok-sulukan ng impyerno. Samantala, habang humihikbi si Susan at hindi maalis ang pag-aalala para sa kanyang anak, bigla na lang yung napahawak sa kanyang tiyan. Pakiwari niya, may mga ngumangat-ngat sa kanyang laman loob. Namilipit yon at nagsisigaw. Nagtawanan naman ang mga naroroon dahil sa pag-aakalang nag-iinarte at nagbabaliw-baliwan lamang yon. Pinagsisipapa yon ng ilan sa mga dating preso na noon ay naingayan at naistorbo ang mahimbing na pagkakatulog. Nagulat na lamang sila nang bigla yung sumuka ng dugo at may lumabas na iba't ibang insekto sa tainga at ilong noon. Nandiri pa sila sa gutay-gutay noong nguso na animoy tinahi at ginupit ng pinong-pino. Nagkagulo ang mga yon, kaya naman agad na inusisa ng mga pulis kung ano ang nangyayari. Bago pa man mailabas si Aling Susan, ay wala na yung buhay. Nang gabi ring yun, isang malungkot na balita ang natanggap ni Axel na noon ay nakikipag-ugnayan sa pulis tungkol sa kasong kinakaharap ng kanyang ina. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay si nanay. Mga sinungaling kayo. Hindi makapaniwala ang binata sa bilis ng mga pangyayari, at nang makita niya ang kalagayan ng kanyang ina ay lalo lamang siyang nanlumo. Sa halip na pagsisihan ang kanyang mga ginawa, ay lalo lamang nadagdagan ang galit at kagustuhan niyang makita at mapatay sa pangalawang pagkakataon ang dati niyang kinakasama. Ipinapangako ko, Nay, ipag-ihiganti ko kayo. Papatayin ko rin siya. Kahit halugugin ko pa ang buong mundo, gagawin ko para mahanap at patayin siya sa pangalawang pagkakataon. Wala kang awa, Grace. Wala kang awa. Makalipas ang 2 linggo, matapos mailibing ang ina ni Axel, pabalik-balik din siya sa albularyo dahil sa unti-unti niyang pangangayayat. Hindi man lamang kasi yun dalawin ng antok at hindi rin makakain ng maayos. Kapansin-pansin din ang paglaki ng kanyang tiyan
Katulad na nangyari sa kanyang ina, ay nabarang din ang binata. Ano ka bang klaseng albularyo, ha? Nagsasayang lang yata ako ng pamasahe at oras sa'yo eh. Hindi mo naman ako napapagaling. Wala kang kwenta. At talaga may gana ka pa magalit sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo kung hindi dahil sa akin, baka patay ka na sa sobrang tindi ng sumpa na nakakabit sa'yo. Ay, total, wala naman pala akong kwenta, di lumayas ka na. At huwag ka nang babalik dito. Walang kasing bilis na tumakbo papalabas ng bahay ng albularyo si Axel nang makita niya ang pagdampot ng albularyo sa matalim na itak na nasa lamesa. Nang makitang tumatakbo ay kinuyog pa yon ng mga tambay sa labas ng bahay sa pag-aakalang may kung anong ninakaw ang binata. Buti nga sa iyong hambog ka. Tinutulungan na nga't lahat, ako pa yung walang kwenta. Maswerte namang nakatakas pa yun at nakauwi ng buhay sa kanilang bahay. Maraming natamong pasa sa muka at pananakit ng buong katawan. Lalo lamang siyang nanghina, ngunit pilit niyang nilalakasan ang kanyang loob. Hindi ako maaaring mamatay ng walang laban. Hindi kita titigilan, Grace. Kapag napatay na kita, wala na akong pakialam kung ano pa mangyari sa akin. Nang sumunod na araw, bandang 6:00 ng gabi, habang nakatambay at nagmamasid sa may palengke, natanawan ni Axel si Grace na sumakay sa isang tricycle. Sinundan niya yon at patawa-tawa pa nang mapansin kung saan yun pupunta. Gaga, napaka-ilusyonada pero nagtsatsagang tumira sa... amoy basura. Pagkababa ng tricycle, tumayo si Grace sa may labasan na tila ba may kung sinong hinihintay. Sinamantala ni Axel ang pagkakataong yun na sagasaan ang mga pinamalengke ng dalaga. Brissette, ikaw? Napakasama talaga ng ugali mo. Hanggang ngayon pala hindi ka pa rin nagbabago. Demonyo ka pa rin. Demonyo? Baka nakakalimutan mo ang demonyong tinatawag at nasa harap mo ay minsan rin namang minahal mo. Bakit magalit na galit ka? Di hamak na mas malaki ang kasalanan mo sa akin kesa sa kasalanan ko sa'yo. Mambabarang ka. Pinatay mo si nanay. Pinatay mo siya. Bitawan mo ako. Huwag mo akong sumbatan, Axel. Dahil sa totoo lang, walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Hindi lang pangarap kong sinira mo, pati buhay ko. Nung gabing yon, kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin, ako sana ang patay ngayon. Siguro nga hindi pa panahon para mapanagot ko kayo mag-ina. Minahal kita. Minahal kita, alam mo yon. Kahit wala kang kwenta ni minsan hindi ako nagreklamo, pero yung magawa mong saktan at patayin ako at itapon na parang basura. Hindi ko makakalimutan yon. Hindi. Ah, ganun ha? Pues mamatay na tayong dalawa. Bitawan mo ako, ano ba? Aray ko! Grace, hoy! Bitawan mo siya! At sino naman ang anak-araw na to, ha? May bago ka ng jowa? Ayos ha! Halika nga rito. Pahihiramin kita ng mukha sa aso. Gago ka? Pakailamero? Kuyom ang mga kamay. Paulit-ulit na nag-usal ng mga kahindik-hindik na salita si Grace. Bigla na lamang nanigas ang mga kamao ni Axel na noon ay hahatawin pa sana si Johnny. Anong ginagawa mo sa akin? Tama na! Aray! Umalis ka na! Umalis ka na! Kapag hindi ka pa umalis, tutuluyan na kita! Wag! Maawa ka! Hindi na ako magpapakita sa'yo! Hindi na! Nawawala sa sarili na kumaripas yun ng takbo nang makita ang nanlilisik na mga mata ng dalaga. Agad namang tinulungang tumayo ni Grace si Johnny. Ayos ka lang ba? Oo, wala to. Malayo to sa bituka. Ay, sakit ng pangako. Kiss mo nga. Sira, bakit kasi sumugod ka na lang basta-basta? Ayan tuloy, nabangasan yung pogi mong mukha. Anong sabi mo? Pogi ako? Talaga? Uy, hay nako, na lang. Bitbitin mo na nga yan at
Ayun, nagkandadurog-durog na tuloy. Gago talaga yung Axel na yun. Kahit kailan, ay nako, humanda siya sa akin mamaya. Nang makarating sila sa bahay ay agad namang nagkwento ang dalawa sa nangyari. Abay, hindi ka man lamang nanlaban. Pambihira ka naman, oo. Nabangasan tuloy ang pagkagwapo-gwapo mong muka. Alam niyo naman ho na hindi ako sanay sa... Huwag kang mag-alala, igaganti na lang kita sa kanya. Salamat, Johnny, ha? Salamat kasi lagi kang nandyan para iligtas ako. Ay, wala talagang gagawing tama ang lalaking yon. Siguradong manggagalaiti na naman sa galit ang nanay mo kapag nalaman niya ito. Ay, siya nga pala. Handaan na ba ang mga gamit mo? Doon ka na muna pumirmi sa atin. Mag-aral ka na lang, anak, para naman dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho. Ay, oo na po. Susubukan ko ulit mag-aaral at nawalan na rin ako ng ganang umalis ng bansa. Ang sabihin mo, mamimiss mo ako kapag umalis ka. Sus, baka ikaw. Ngayon na uuwi na ako sa probinsya, siguradong... Ay, oo na. Habang nag-uusap ang mga yun, bigla namang narinig nila ang sigawan ng mga tao mula sa labas. Sunog! May sunog! 2 bahay ang noon ay lumalagablab sa apoy. Tumakbo sila papalapit para makiusisa sa nangyari nang biglang makita ni Grace ang nakatanaw na si Axel. Sige, damay-damay na to. Lahat ng mga bahay dito ay magiging abo. Masunog na kayo, pati na rin ang bahay na tumulong sa demonyitang yon. Patakbong lumapit si Grace kay Axel at noon ay hawak pa ang 1 galon at lighter. Axel, hayop ka talaga. Wala kang kasing sama. Pati ba naman mga tao dito ay nadamay mo? Oh, bakit ako sinisisi mo? Nanonood lang naman ako dito ah. Wala kaya akong ginagawang masama. Ah, ganon ha? Wala pala ha? Sinungaling ka talaga at wala kang puso. Sinasagad mo talagang galit ko. Habang itinuturo ni Grace sa kinatatayuan ang lalaki, ay bigla na lamang nagpasuray-suray yon na parabang tinatangay ng kung anong puwersa. Maya-maya, binuksan noon ang hawak na galon na mayroong laman na gasolina. Ibinuhos niya yun sa kanyang katawan at walang kasing bilis na sinindihan ang kanyang sarili. Tulong! Tulungan niyo ako! Napalingon ang mga tao nang marinig ang nagpapagulong-gulong na si Axel sa kalsada habang pasimple namang naglakad papalayo si Grace, na patay mali siya sa kanyang ginawa. Sa natitirang oras mo dito sa ibabaw ng lupa, sisiguruhin ko na bawat minuto ay nanamnamin mo ang sakit na kasing saklap ng mga kasalanan mo. Wala na akong ititirang awa at ni katiting na pagmamahal sa iyo, Axel. Tapos na akong umasa na may pag-asa magbago ang tulad mo. Malala ng kasamaan mo. Pwede ka nang makipagtagisan ng kasamaan sa kaluluwang nasusunog sa impyerno. Sa tulong ng mga taong sumaklolo, maswerte pa rin nabuhay yun. Hindi rin nagtagal ay naapula rin nila ang sunog nang dumating na ang mga bumbero. Nang malaman ng mga pinsan niya ang nangyari sa kanya, ay hindi naman siya natiis ng mga yun. Yun ang gumastos sa ospital hanggang sa makalabas ay hindi siya pinabayaan. Bakit niyo ba ako tinutulungan? Bakit hindi niyo na lang ako pinabayaan mamatay sa ospital na yun? Kesa naman ganito ang kalagayan ko ngayon. Kalimutan mo na mga naging alitan natin noon. Magpagaling ka. Peklat lang ang mga yan. Hindi naman magiging hadlang yan kung gusto mo talagang ayusin ang sarili mo. Kung ano-ano kasing kalokohan ang inaatupag mo eh. Pambihira, nawala na si Tia para lang maayos yung buhay mo. Kahit alam naman namin na hindi naman talaga siya may kasalanan kay Grace. Hindi ka ba nakukonsensya? Maawa ka naman sa sarili mo. At isipin mo ang sakripisyo ng nanay mo para lang kung nandito ka para pangaralan ako, tumigil ka na. Kasi kahit hindi pa magaling ang mga sugat ko, kayang-kaya kong bangasan yung pagmumukha mo. Ay, yan ang problema sa iyo eh. Lagi mo na lang pinapairal ang init ng ulo mo. Manahimik ka! Hindi pa ba sapat na kinakarma na ako? Na, tama kayo, wala akong kwenta.
Kasalanan ko lahat ng to, pero naging mas miserable ang buhay ko dahil sa mambabarang na yun. Ano? Mambabarang? Ano yun? Huwag ka nga nagpapatawa. Ay, ano bang gusto mong kainin at ipagluluto kita? Hindi yung ganyan. Bakit ka ba tumatawa? Totoo ang sinasabi ko. Totoo ang mambabarang. Mambabarang si Grace. Siyang pumatay kay nanay at siya rin ang dahilan ng lahat ng mga kamalasan ko ngayon. Insan, mukhang kailangan na natin itong patingnan sa ano. Ano? Iniisip niyo ba na babaliw na ako? Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Papatayin ko kayo eh. Papatayin ako ni Grace. Mambabarang yon. 3 araw na ang nakalipas mula nang makauwi sina Mang Fernando at Grace sa probinsya. Nang gabing yon ay tinungo ni Grace at Aling Josie ang lumang bahay upang isagawa ang ritual na kanilang pagtutulungan upang masigurong maisasagawa nila ng matagumpay ang pambabarang. Alam mo anak, kahit ano pang pagpapasakit natin sa lalaking yon, mukhang imposible ng matauhan yon. Natural na ipinanganak at pinalaki na maitim ang budhi at buto. Hindi ko malaman kung paanong nagustuhan mo yon. Nay, sino ba naman ang hindi aasa sa tamis na mga pangako at magagandang plano niya para sa amin? Hindi ko naman alam na sa pagpaplano lang pala siya magaling. Ay, siguro nga ginawa niya yan para mapaniwala ako na mahal niya talaga ako. Alam mo, Nay, dahil sa nangyari sa amin, ngayon ko lang din naisip na sobrang laki kong tanga. Ang sakit lang kapag iniisip ko kung talagang minahal niya ba ako o baka nga ginamit niya lang ako eh. Pero iniisip ko, siguro yung masakit na pinagdaanan ko, yung mga nangyari ang paraan para mailigtas ko ang sarili ko sa relasyon na wala naman patutunguhan. Akalain niyong kailangan ko pang maranasan na isilid sa maleta bago ko makita yung lalaking talagang para sa akin. Ay nako anak, ganyan talaga ang kapalaran. Pero hindi pa rin katanggap-tanggap ang ginawa sa iyo na mag-inang yon. Hindi kailanman magiging tama at magiging pwede para sa akin. Kaya ngayong gabi, tapusin na natin to. Pagkatapos ay palayain mo na ang sarili mo sa galit. Hindi ko lubos maisip na yung lalaking minsang minahal ko ay gusto kong pahirapan at patayin ngayon, Nay. Masama ba akong tao? Masama ba ako kung tutuluyan ko na ang hayop na yon? Ano ba ang gusto mo? Ikaw ang may hawak ng lahat. Kung pinanghihinaan ka ng loob na saktan at patayin siya, alalahanin mo ang gabi na walang awa kanyang sinaktan, isinilid sa maleta at itinapon na parang basura. Tatagan mo ang loob mo at ang galit na natitira dyan sa puso mo ang tutulong sa iyo para tapusin siya. Pinahid ni Grace ang kanyang mga luha, sabay tumango, umupo sa sahig at inihilera ang mga bagay na gagamitin niya sa pambabarang. Matapos sindihan ang 3 kandilang itim, isinilid ni Grace ang mga matatalim na bagay sa kaserolang may nagbabagang apoy. Gayun din ay kinuha niya ang isang garapon na may iba't ibang insekto. Kinuha niya ang isang mataba na kulay puting uod, pati na rin ang isang bangaw. Inilagay niya yon sa kanyang palad na walang buhay. Patuloy sila sa pagbigkas ng mga kakaibang salita hanggang sa hipan ni Grace ang kanyang kamay at gumalaw ang mga insekto. Pagpipiestahan ng uod na ito ang laman loob mo. Dadami ito ng dadami. Hihigupin ang natitirang lakas sa katawan mo. At ang mga bangaw ang walang sawang dadalaw at dadapo sa mga lubak-lubak mong mga sugat. Bilang tulong sa iyong paghilom, gusto kong tahiin ang malalaki mong sugat sa buo mong katawan gamit ang alambreng ito. Ang bawat tusok ay katumbas ng sakit ng mga naghihingalong tao. Mababaliw ka sa sakit. Tatakbuhan ka ng katinuan at alam mo ba, mas nababagay kang isama sa mga nabubulok na basura. Samantala, Wag! Tigilan mo na ako! Tama na!
Palala na ng palala ang mga sugat niya. Nakakatakot. Kailangan na natin siyang itali. Mas mahihirapan tayo kapag tumakas na naman ang lintik na... Ay, napapagod na talaga ako mag-alaga sa lukulukon to eh. Buti sana kung gagawin niya rin to sa atin kung sakaling tayong nasa kalagayan niya. Sabi ng bitiwan niyo ako! Axel, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Axel! Ay, Diyos ko, kayo na pong bahala sa kanya. Ginawa naman po namin lahat para matulungan siya. Chang, kunin niyo na lang po yung anak niyo. Tutal, kasalanan niyo naman kung bakit nagkaganyan siya eh. Ay... Habang naglalakad si Axel, nakaramdam yon ng sobrang lamig. Nagtaasan ang mga balahibo niya, sabay palingon-lingon sa mga taong dinaraanan niya. Tinatakpan nun ang kanyang tainga dahil sa malakas na halakhak na kanyang naririnig habang ang mga tao ay nagtitinginan sa kanya. Tumahimik na kayo! Tumahimik kayo, sabi! Nandiyan na sila! Maririnig nila tayo! Papatayin nila ako! Tumakbo ang binata, sabay sumampa sa isang nakatigil na truck na may mga nabubulok na basura. Hindi alintana ang amoy basta makatago lamang siya roon habang nakakuyom ang tuhod hanggang sa nakatulog na. Bagamat madilim ay hindi man lamang napansin yon ng mga tao. Tulog na tulog at walang kamalay-malay na nakarating na siya sa dump site, nagabundok ang basura. Walang ekspresyon na naglakad-lakad at tila ba wala ring naaamoy. Nang makakita ng nilalangaw na pagkain ay agad niya yung sinunggaban na animoy gutom na gutom. Paborito ko to! Paborito ko to! Ito pa! Nay, bakit tayo mong kumain? Ay ka na. Bahala ka, magugutom ka dyan. Ha? Si Grace? Wala na. Wala na siya, Nay. Nasa abroad na yun. Oo. Sabi niya, padadala niya ako ng pera. Maraming. Oo, bibigyan kita. Sandali lang, Nay, ha. Uubusin ko lang to, ha. Ang sarap eh. Habang kumakain, bigla yung namilipit dahil sa sakit ng tiyan. Gumulong-gulong hanggang sa nagsilabasan sa mga butas ng kanyang katawan ang mga uod. Maya-maya, tunog ng napakaraming bangaw naman ang kanyang naririnig. Mas malalaki yon kesa sa pangkaraniwan. Halos mapuno ang kanyang katawan sa pagdapo ng mga bangaw. Ramdam niya ang pagbaon ng mga galamay sa kanyang nagnanaknak na mga sugat. Napuno ang ilang mga sugat ng napakarami at naglalakihang itlog ng bangaw. Yan ang nararapat sa iyo, Axel. Paalam na. Amanos na tayo. Wala nang silbi ang mga kamay, paa at ang bawat parte ng katawan mo. Tama na, Rico. Pagod na ako. Patawarin mo na ako. Ayoko na. Doon ay tuluyan ng pinagkaitan ng buhay at inuuod na ang bangkay ni Axel matapos ang ilang araw niya ng pagkamatay. Kamatayan ang naging bunga ng kanyang pagmamalupit sa taong minsang nagpahalaga sa kanya at nagmahal. Kamatayan na kabayaran na mas piniling ipagpatuloy ang kasamaan kesa itama ang kanyang kamalian. Makalipas ang 3 taon, umuwi si Johnny sa Siquijor at ang kanyang lolo Jojo. Hindi para magbakasyon, kundi para hingin ang kamay ni Grace sa mga magulang nito. Alam mo namang malakas ka sa amin at alam ko na mahal mo ang anak ko. Kaya oo, payag na payag kami mag-asawa na magpakasal na kayo. Ang akin naman ay, siguruhin mo lamang na iingatan at aalagaan mo ang anak namin.
Dahil kung hindi, baka ikaw ang sumunod naming barangin. Yon, isa na naman pong magandang kwento. Maraming salamat po sa pagtsatsaga sa pakikinig sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan natin kay Roy Vlog TV. Hello po kay Kurt Mina, kay Yam Duka, kay Cherry Mukbang, kay Len TV. Hi kay Jappy Portes, kay Virginia Belay. Hi kay Gina Lynn at sa Sibayan family from Pangasinan. Hello po kay Charlene Gumansing, kay Miss Maura. Hi kay Shibuya Minami, kay Adoracion Espiritu. Shout out kay Mel Santa Maria, kay Ruma Gamad. Hello po kay Christopher Almario, kay Heli Gumban from Dasma, Cavite. Hi kay Mukbanger 21 Mix. Hello kay Rowena Felipe. Hello po kay M. Rose Strong of Win, Kuwait. Hi kay Vicky Abut, kay Chona Bainosa, kay RV Chong at sa Maribel family from Bataan. Hello din po kay Lydia Lopez. Hi kay Lady Dam. Hello kay Rosita Orenis from Qatar. Kay Rosette Ersando. Hi sa iyo, Rosette. Kay Jasmine Castillo. Kay Emelita from Taguig. Hello din po kay Al San Jose. Shout out kay Maribel Santiago, kay Krill Balayas, kay Ruben Cipres, kay Chander de Guzman from South Korea, kay Ednalyn Tupas at kay Christine Angel Ann. Hello po kay Ella Heda. Shout out din po kay Elvira Malakas and family, kay Lagawang Shaw TV. Hello kay Cola Lona. Hi kay Rai at sa Galedo family from Cabuyao, Laguna. Hello po kay Merly Akunin, kay Monica at Ryzen Nieves. Hello kay Erica Ember, kay Ahmed Panigel at kay Bernadette Arcalas. Para po sa mga hindi natin na shoutout ngayon, marami pa po tayong videos na i-upload. Ililista po natin ang mga pangalan nyo at maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.